Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, shout out sa mga banateros, banateras worldwide. Batiin din po natin ang mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ating mga pag-uusapan ngayon. Magandang pangitain po ito. Marcos, hindi kaya ihinto ang droga. Hindi ako nagsabi niyan ha. Mamaya, pag-usapan natin si PRRD. PRRD, tatakbong presidente. Nako, ha? Okay, sige. Pag-usapan natin 'yan pero wag po muna niyong kakalimutan na pagpasok na pa lang, i-like niyo po agad itong video na ito. And sana po, sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo agad. Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, pakinggan po natin si PRRD kung ano sasabihin niya. Ako, binanata na naman si Marcos. Bumalik na po ang droga. Bumalik na ang droga dito sa Davao. Lakasan natin saglit, ha? Bumalik na ang droga dito sa Davao, Cebu at Manila. Dire sa Davao, Cebu, Manila. Saglit, ha? Lakasan lang natin. Daghana pong standby ng mga hold up. Marami na ring mga tambay na nag-hold up at mga nananaksak. Pakinggan nyo po habang nagsasalita si PRRD, ha? Yan yung pinagmamalaki natin, eh. Talagang, alam mo, pag ang isang tao ay talaga may influence, nakikinig ang lahat ng tao. Ito yung kino-compare natin kay BBM na medyo hindi ganito si BBM, eh. Tuloy natin. Uban, manunggab. Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Wala talaga, mahina talaga. Di nila kontrolado. Alin? Yung tungkol sa droga, hindi kayang ihinto ni Marcos ang droga. Hindi natin alam bakit ba hindi mahinto-hinto ni Marcos yung paglaganap ng droga dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga, alam nyo, napaka-importante na si Marcos ay magpa-drug test. Tulad niyan, even si PRRD sinasabi, at alam kong alam nyo rin na talagang lumalaganap na ang droga sa Pilipinas. Ulit, tanungin ko kayo dyan, sa inyong lugar ba? Kayo nakakaalam sa bawat lugar ninyo. Lumalakas ba ang droga? Nanunumbalik ba agad ang droga? Madami na naman ba nagdodroga? Magulo na naman ba dyan sa lugar ninyo? Doon pa lang malalaman natin kung talagang kayang ihinto ni Marcos ang droga. So syempre, tinatawag pa ni PRRD na bangag si BBM. So duda na ang taong bayan. Kaya hindi mahinto ni BBM ang droga kasi siya din ay nagdodroga. Kailangan maalis po sa isipan ng mga Pilipino yan. Kaya yung sinasabi ni BBM, wala namang koneksyon yung pagpapadrug test ko sa trust ng taong bayan. Hindi po. Maling-bali kayo, PRRD. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay gumagamit or hindi. Kailangan malaman ng taong bayan kung kayo ay adiking hindi. Bakit kanyo? Lumalaganap ang droga eh. Baka mamaya kasabwat kayo. O baka kaya hindi nyo mahinto kasi you're one of them. Yan ang duda ng taong bayan. Kaya nga dapat patunayan ninyo. Kailangan may confidence ang taong bayan sa inyo. Patunayan nyo ng drug test. At nang malaman natin, bakit ba? Ito sinasabi ni PRRD, bakit ba hindi nyo mahinto-hinto ang droga sa Pilipinas? Ano sabi ni PRRD? Wala talaga, mahina talaga, di nila kontrolado. Magkakasunod po yan. Yung hold-upan, pananaksak, lahat siyang konektado sa droga. Pag mataas ang droga, huwag niyong asahan bababa ang peace and order. Nangangarap kayo ng gising. O baka addict kayo. kung sa tingin niyo mismo, bababa ang krimen sa Pilipinas, kahit laganap ang droga, nangangarap ka or addict ka rin.
sila sa... Ayan. Takot kasi takot talaga sila sa human rights. Hindi po pwede. Alam nyo itong human rights na to? Isa pa tong walang naitutulong sa bansang Pilipinas. Isipin nyo, ang iniimbestigahan, yung mga pulis na nakapatay ng adik. Instead na, ang iniimbestigahan nyo, yung mga adik na ng rape. Yung mga adik na ng rape ng kapatid, ng rape ng magulang, ng rape ng kapitbahay, ng rape ng kamag-anak, ng best friend, ng katrabaho, pumatay, pinatay ang magulang na pinalaki sila. Imbis na yun ang iniimbestigahan ninyo. Parang pinagtatanggol pa nitong human rights natin ng mga adik. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng takot ka sa human rights. Human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Sa bagay ako, may kaso talaga ako. Kung babalik ako, humanta talaga kayo. Yun, naku, yari. Marcos! Ito, pahiwatig to ha. Ako'y naniniwala, pahiwatig to. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Alam nyo kung bakit? Gustong-gusto ng Pilipino to. Gusto na ng Pilipino. Alam mo, salot sa Pilipinas, bukod sa korupsyon, ang salot talaga, ang sumisira sa Pilipinas, diretsaan na po tayo. Bukod sa mga politikong korap at magnanakaw, mga adik, at yung mga NPA. Yung mga yan. Yung mga komunista na yan, yan ang sumisira sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit gustong-gusto si PRRD ng taong bayan? Kasi nahinto ang droga. Hindi man 100%, but possibly 98% nung panahon niya nahinto ang droga. At alam natin to si PRRD, hindi nakikipag-transact sa mga komunista or NPA katulad ng ibang mga, yung iba dyan, ginagawa pang attack dog ang mga NPA at mga komunista. Si PRRD, hindi po niya ginagawa yan. Alam natin galit ito sa mga makakaliwa, sa mga rebelde. Kaya naman, gustong-gusto ni PRRD, gustong-gusto ng taong bayan si PRRD. Kaya mahal ng taong bayan si PRRD. Pansinin niyo, kahit na ang kanilang crowd ay napakadami, kahit walang ayuda, hindi katulad dun sa iba. Ito ako'y naniniwala. Kung babalik ako, humanda talaga kayo. Yung sinabi niyang yan, ako'y naniniwala. Diyan ay in preparation. Just in case, I really don't believe na matatanggal si BP Sara. Pero, ito, pag-usapan nating mabuti to. Just in case lang matanggal si BP Sara. Just in case lang for discussion purposes. Ako, naniniwala ako, si PRRD, sa mga sinasabi niyang yan, at kung siya'y malakas pa, tatakbo siyang presidente for 2028. Alam natin na ang pag-asa ng taong bayan ngayon ay Duterte. Kung aalisin man si BP Sara, si PRRD, naniniwala ako hindi tayo hahayaang malugmok. Tatakbo to sa mga salita niya ngayon. Kamakailan lang meron akong nakausap na dekampanilyang mga abogado. Mga abogado hindi abogado. Hindi yung mga pipitsuging abogado. Mga dekapanilyang abogado. Nabanggit ko, nasabi ko, napakapangit na po na nangyayari sa bansa. At sayang talaga dahil 6 na taon lang si PRRD. Yun kasi ang nasa batas Kaya lang, wala bang pagkakataon na pwedeng tumakbo si PRRD? Alam mo yung sagot ng 2 abogadong kausap ko. Very popular lawyers. Ang sabi nila, sa aking tingin, sa kanyang pagkakaunawa sa batas, pwedeng tumakbo si PRRD. Anong basis niya? Kasi yung sinasabi ng batas na hindi ka pwedeng maging na tumakbo ulit bilang presidente, yung magkasunod. Tingnan po natin ang senador. 'Di ba? Sinasabi bawal. After such terms, 3 terms ata, tapos bawal ka nang tumakbo. Pero nakakatakbo ulit, nagpahinga lang.
Congressman, ang pagkakaalam ko dyan, kung hindi ako nagkakamali, 2 terms ata. Hindi ko alam yung exacto. Pero after nun, magpapahinga lang, tapos nakakabalik, tumatakbo ulit, congressman. Tama or tamang-tama? Bakit hindi pwede sa presidente? Ang ibig sabihin lang daw nung batas, bawal kang tumakbong magkasunod. Pero katulad si PRRD, bumaba siya ng kusa. Diyan na lang may lalaking kausap to si PRRD. Diyan na lang kita nating sumusunod si PRRD sa batas. Si BBM, anong sabi ni PRRD? Hindi yan bababa sa pwesto. Or kung bumaba man niya, kailangan na maiupo niya, yung hawak niya rin sa liig. Kaya nga in preparation for Sara, mamaya pag-uusapan natin yan. No? Pero si PRRD kusang ibinigay. Alam mo kung pinagpilitan niyang tumakbo nun? Pwede pa siyang manalo eh. I mean, I'm sure mananalo siya sa botohan. Kaya lang yung legality nito, no? Medyo nagdedebate ang mga abogado diyan pagdating sa pwedeng pagtakbo ulit ni PRRD na magkasunod. But this time, marami ng abogado nagsasabi na pwedeng ulit tumakbo si PRRD kasi pahinga na siya eh. From 2022 to 2028, isang term pahinga na siya. Kaya magandang ano to. And I'm sure, i-consider talaga ni PRRD tumakbo kung sakali tanggalin nila, manalo sila sa impeachment labang kay BP Inday. Akala nila nagtagumpay sila kung sakaling matanggal si BP Sara. Ang mga Duterte po, kaya mahal ng tao, they are not stupid. Alam nila gagawin nila. Kung sakali man sa tingin nyo hindi si PRRD, si Pulong. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, dapat itong pamilyang Marcos, wag silang loser, wag silang talunan, lumaban sila ng patas. Kasi kung ang kanilang laging strategy ay tanggalin, eliminate ang kalaban, hindi nyo may eliminate ang kalaban. Tingnan mo si Tamba, anong style? I-eliminate yung vlogger. Akala mo ba ma-eliminate mo kami? Halimbawa, kaming pinapatawag na sa 29 ata kami na vloggers. Kung patawag kami, akala mo may eliminate kahit ikulong mo kami? May mga uusbong na mga vloggers din. Marami pang vloggers. Gasino na lang pagamit namin yung channel namin sa ibang vlogger eh. Kala nyo na hawakan nyo kami sa leeg? Hindi. Ipapasa ko lang yung channel ko sa ibang tao, tapos na. Oh. Sasabihin, di ba yung papalit, mahina, bago? Hindi. Yung channel ko, papagamit ko sa iba. Di ba? Alam mo kasi itong mga ito, takot silang lumaban ng patas. Ang alam lang nilang paraan, ang alam lang nilang strategy, tanggalin ang kalaban. Hindi kayo magtatagumpay sa ganyang paraan. Why? You are not improving yourself. Instead na ini-improve mo yung sarili mo, instead na nagsasakripisyo kayo. Oh. 'Di ba? Sakripisyo kayo. Nang sa ganun, mahalin kayo ng taong bayan gaya ng ginawa ng mga Duterte. Bakit? Nakita natin eh. Kahit mademanda si PRRD, basta uubusin ko ang adik, basta uubusin ko mga NPA, basta uubusin ko mga komunista. Anong sukli? Mahal na mahal siya ng taong bayan. Bakit? Minahal niya kasi yung bayan. Anong ginawa niya sa pulis? Dinoble sahod. Anong ginawa niya sa sundalo? Dinoble sahod. Imbis na nagpayaman si PRRD, nagsilbi, nagsakripisyo. Dapat ganun ang laban na isipin nyo, Marcos tsaka Tamba. Hindi yung tanggalin natin yung kalaban natin para sure win tayo. Napakatamad nung paraan nyo, napaka-loser. Ang problema niya, patyon yun mo. Sabi, ang problema dyan, papatayin mo talaga. Walang ibang solusyon. Walang ibang solusyon. I'm sure, yung media, yan na naman ang paulit-ulit na tanong sa mga political experts, sa mga politicians, sa lawyers. Anong masasabi ninyo doon sa sinabi ni PRRD na walang ibang solusyon kung hindi patayin? At sabi niya, ang problema dyan,
papatayin mo talaga. Walang ibang yung mga addict, yung mga sinasabi natin na hindi yung mga user lang na, yung mga addict talagang pumapatay ng re-rape, dapat na talagang patayin yan according to PRRD. Tapos, yan na naman ang palalakihin ng media. Hindi nila matanong-tanong ang mga abogado, ang mga political expert na bakit hindi ba pwede magpa-drug test si Marcos? Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni PRRD, bangag si Marcos, bangag si Marcos, bangag si Marcos, adik si Marcos, adik si Marcos. Hindi matanong-tanong nitong mga media, itong mga medyang duwag at bayaran, mga duwag kayo, hindi nyo matanong-tanong yung mga experts. Kaya nga nung ini-interview kami doon, nung nagsampa kami ng TRO dyan sa sabi ko sa inyo, gusto ko talagang sumagot eh. Kaya lang ayoko mag-epal-epal doon dahil si Atty. Torrio naman tinatanong. Bakit ba puro kayo tanong nung sinasabing papatayin ni PRRD? Ba't di nyo tanungin yung patungkol sa bangag na sinabi ni PRRD kay Marcos? Duwag tong mga media na ito. Pero wala talagang wala talagang paraan. Di ba? Ang problema dito kila Marcos, instead na gumagawa ng tama, sinisiraan pa at sinisiraan yung diskarte ni PRRD. Sinisiraan mo, Marcos, hindi mo naman mahinto ang droga. Anong gagawin natin? Pinasasama mo lang si PRRD dahil ang paraan niya ay patayin. Ikaw, anong nagawa mo sa droga? Naihinto mo ba? Nahinto mo droga? O tuloy-tuloy pa rin ang droga sa Pilipinas? Yan ang problema, puro ka paninira. Wala ka namang maiambag sa solusyon. Paano ihinto ang droga, Marcos? Kita nyo, gustong-gusto ng tao? Narinig nyo yung sigawan ng tao? Diba? Iba talaga si PRRD. Alam mo, pinasasama lang. Binibigyan lang na masamang kulay nitong mga politicians at mga tao ni Tambang, mga attack dog niya, yung mga sinasabi ni PRRD. Pero alam nyo, masakit para sa kanila. Gusto ng tao eh. Gusto ng tao yung style ni PRRD para matapos na problema natin dyan sa droga. O next. Ito, pag-usapan natin patungkol sa impeachment ng komentaryo ni PRRD. Ang kanyang speech patungkol sa impeachment. Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basehan at katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential election. Ayan, ito, maganda yung sinabi, no? Ang paniwala ni PRRD, kaya lang ini-impeach si BP Sara dahil ginigiba para hindi na makatakbo sa 2028. Ayan naman po ay lantarang public knowledge. Alam mo, kahit tanungin ko ang pula, dilaw, NPA, pinklawan, asul, berde, lahat po ng nakikinig dito. Bobo ka na lang kung hindi mo alam na kaya ini-impeach si BP Sara dahil sa politika. Bobo mo na lang or nagbobobobobohan ka. Dalawa lang yan, wala kang pagpipilian. Nagbobobobohan ka na hindi totoo yung sinasabi ni PRRD na kaya lang naman ini-impeach si BP Sara ay dahil gusto nilang makaupo sa 2028 at hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kayo ba? Tanungin ko sa mga manunood dito, including the bashers, wala na po itong DDS, lahat po, tanungin ko kayo, pati kayo mga galit sa aming mga Makaduterte at Team Suka. Naniniwala ba kayo na yung pumirma, walang natanggap? Sagutin nyo. Una, yung pumirma para impeach si BP Sara, walang natanggap. Pangalawa, naniniwala ba kayo na gusto ma-impeach si BP Sara ay dahil ginagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa bansa? Pangatlo, yung
yung gusto bang ma-impeach si BP Sara, naniniwala kayo na wala silang pakinabang na matatanggap? Kahit yung iba kasi hindi pumirma pero may pakinabang eh. Kaya bumabanat na dapat ma-impeach si BP Sara katulad ni Trillanes. Sa tingin nyo, wala silang pakinabang? Sa tingin ninyo, mahal talaga nila yung taong bayan. Mahal nila ang bansa natin kaya gusto matanggal si BP Sara? Sa tingin ninyo, wala silang agenda? Naniniwala sila na si BP Sara ay guilty considering na si BP Sara ay 125 million lang yung confidential funds, na ang daming ahensya na mas matataas pa ang confidential funds kay BP Sara, including the President himself, hindi nila maimbestigahan. Naniniwala kayo doon? Kung naniniwala kayo doon, ang bobo mo. Sa totoo lang, kabobo mo. Or nagbobobobobohan ka. Imposible. Kahit ikaw makamarcos, kahit ikaw makamarcos vlogger, imposibleng hindi mo alam kaya tinatanggal si BP Sara ay dahil hindi kaya ni Tamba makaupo sa 2028. Sana sa ating ibang mga vloggers na makamarcos, dahan-dahan kayo sa pagtatanggol dyan. Dahil ang iuupo niyan si Tamba. Kung kumikita kayo dyan sa kanila, isipin nyo naman yung taong bayan. Saan pupunta ang Pilipinas kung ang susunod na presidente ay si Tamba? Isipin nyo mabuti. Kayong mga makamarcos, kayong mga medyang tahimik ngayon, kayong mga vloggers na pinagtatanggol pa itong impeachment, saan pupunta ang bansa natin kung si Tamba ang magiging next president? Sige nga. Ilang ang gustong tangtangon si Inday. Pamuliti ka ba? Sabi, si Inday gusto nilang tanggalin, pamumuliti ka ba? Dahil pagkatapos kay Marcos, kung manalo sila, kung hindi siya diktador, may ipapalit sa kanya. So it's either Marcos ulit or Tamba. In any case, ito nga 3 years, wala na nangyayari sa ating kay Marcos eh. Si Tamba, wala na. I mean, wala na tayong pera. Sana napunta ang Maharlika funds. Yung blank items, pinalusot nila para saan? Gagamitin sa election ngayon for vote buying in the name of ayuda. Yan po ang sinasabi. Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapulit Sino pa ipapalit niya dyan? Hindi si Tamba. Hindi pa naman pwede si Sandro eh. o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Kaya sinasabi nila mahina na ang Duterte, hindi po. Tanungin nyo yung mga political expert na nasa gitna hindi yung makadilaw. Kasi itong mga nakadilaw, hindi na nakatapak sa sahig. Kaya alam mo, nagmumukhang bobo yung mga political analyst ng dilaw. Kasi hindi na sila realistic. Wag yung mga political expert ng dilaw ang tanungin ninyo. Ang tanungin niyo yung nasa gitna. I'm positive 100% sasabihin nila, malakas talaga si Inday. Malakas talaga ang Duterte. Kaya ginigipit ang Duterte. Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Ito hindi ko na i-discuss kasi na-discuss ko na yung sa vlog ko kanina. Kung hindi nyo napanood, panuorin nyo na lang po. Pero hindi ko na i-discuss to. Pero parang ito si E.S. Bersamin, parang wala sa ayos yung kanyang ano. But anyway, sumusunod lang siya sa abo. Yan ang pinapasabi sa kanya. Bersamin, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani ay one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Sila pa may gana magsabi ng budol, no? Gaya-gaya. Yan si Marcos. Napapansin nyo? Si Marcos gaya-gaya kay PRRD. Ang problema, si PRRD, totoo. Si BBM, ang ginagaya niya yung style, yung panglabas.
Hindi niya magaya yung sakripisyo. Tao, minamahal ang isang politiko not because of the style. The people will love you, it's because of the sacrifice behind the style. Yung sakripisyo sa likod ng style. Yung style ni PRRD, hindi uubra kay BBM. Bakit? Hindi magpangtama yung sinasabi tsaka ginagawa eh. Si PRRD, pag sinabi, nangyayari. Di ba? Si BBM, kita ng tao walang sakripisyo. Kaya nga hindi bumababa eh. Yun ang sabi niya, kung bumaba ang presyo ng bigas, kung mababa ang presyo ng bilihin, sige, iboto mo yung senator nila. Kung hindi, ba't nyo pa iboboto? Sila't sila na naman. Wala na nga nagawa yung mga yan. Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay Nasagot ko na yan, ha? Hindi ko ang na-discuss. tao. Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero, Makikita natin to si Escudero kung may isang salita. Kasi sabi niya, hindi itutuloy impeachment, hindi sila pwedeng mag-hearing tungkol sa impeachment habang nakabreak. So makikita natin kung may bayag to si, pasensya na po kung may talagang angas to si Escudero. Not unless utusan siya ng korte. Of course, wala nang magagawa si ano doon. Kailangan din naman natin sabihin yung realidad. Pag sinabi ng korte, ituloy ang impeachment, walang magagawa si Escudero. No, kundi sumunod. sa House Prosecution Panel, Imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asigasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat Yan. Maganda to sinabi ni Chis Escudero. Alam mo, kesa nagmamadali kayo, Nagmamadali kayo, aralin nyo, kumuha kayo ng ebidensya. Kasi kung hindi nyo magagawa yan sa haba ng panahon, nakakahiya lang kayo. Sa madaling salita, yung impeachment pagiging hilaw. Maganda yung sinabi ni Escuderong ganyan. Pero alam mo kasi, Cheese, Senate President, hindi nila yan pinaghahandaan based on the evidence. Kasi alam naman natin, political in nature yan. At alam natin ang galawang tamba. Gagapang dyan ng 150 million reasons. Kaya nga yung iba dyang senador, gusto siguro matuloy agad tong impeachment because of the 150 million reasons na meron sila na matatanggap nila para magagamit nila sa eleksyon. Di ba? Kaya minamadali. Gusto ng ibang senador. Pero alam nyo, tama itong si Cheese. Hindi dapat ito simulan. No? At dapat talaga maglakap ng ebidensya. Kasi hindi puro hearsay. Pansinin nyo. Ito, tanungin ninyo yung mga political expert, the real lawyers na nasa gitna ulitin ko, huwag nyong tatalungin yung mga dilaw. Wala silang sasabihing maayos sa inyo. Yung nasa gitna, pinagtatawanan si Trillanes. Alam nyo ba yan? Bakit? Puro hearsay. Puro kwentong barbero. Hindi po pwede yung ganun. Yan ang punto ni Chis Escudero. Maglakap kayo ng ebidensya. Hindi pwede yung ebidensya na parang si Trillanes. Hearsay. Nakakatawa yan. I mean, hindi ko alam kung ano asa ng kahihiyan nito si Trillanes dahil parang nilaladlad niya in national TV yung katangahan niya. Yung kahinaan ng utak. Sige, tanungin niyo yung mga abogado patungkol dun sa mga nilalabas ni Trillanes. sila naghanda na. sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, Naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Okay na, may 150 million namin reasons kung ka ano na. man po ang Ito, sinusuka na to ng Maynila. Binabanatan to ni Isko, binabanatan ni Isko ito. Kasi, sumama ang ugali ni itong mama na ito.
Kaya ito, isusuka na to ng Maynila. So ito, eepal na lang at eepal hanggang ngayon. Bakit? Hindi na ito mananalo ulit. Talo ito sa eleksyon. At balita ko sa survey sa Manila, wala ito. Tandaan po natin, Manila is isko. Kung ang Duterte ay parang Davao, ang Duterte ay Davao, ang Maynila, ang mahal dyan si isko. Wala ito, sinusukan na tong mama na to. User eh. User ito. Sabi ni isko kaya talo. Hayaan mo yun na mag-iepal yan. Kasi next year, wala nang gagawin niya kung hindi sumipsip na lang kay Tamba. Wala nang posisyon eh. Antayin mo, makaupo si BP Sara. Tsaka ka magyabang ng ganyan. Giging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated Ayan. So, malalaman natin kung sa mga darating na panahon. At bukas, inaantay natin, sa makalawa, ay pinagpapaliwanag na po itong si Tamba patungkol dito sa blank items. Tingnan natin kung magtatago na naman ito sa Tamba sa kanyang mga congressman. Duwag ito eh. Laging nakatago. Pinagpapaliwanag na ng korte. Antay-antayin po natin. Huwag po kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.